mirror on the wall. Who's the prettiest of them all? Aba! Hello! Magandang morning sa inyo mga kabady. Ito na naman, Aldrich Lily C. Vlog mga kabady. Ayan. Well, ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay ang interesting topic mga kabady. At ito ay ang salamin mga kabady. Ayan. Salamin ni Snow White mga kabady. Ganyan. Alam niyo ba mga kabady? Ang salamin ay hindi nakaligtas sa pamahiin ng ating mga nakakatanda mga kabady. Ayan, at meron itong pamahiin mga kabady. Ayan mga kabady. But before that mga kabady, tayo ay magsha-shoutout muna tayo sa ating mga Facebook followers mga kabady at sa ating YouTube subscriber mga kabady. Hello po! Shoutout dyan sa inyo mga kabady. At huwag po natin kalimutan ang ating mga OFW mga kabady. Sila yung napapagod para lang magbigay ng magandang buhay ng grasya sa kanilang pamilya mga kabady. Shoutout po dyan sa inyo mga OFW dyan sa ibayong dagat mga kabady. Well, without further ado mga kabady, umpisahan na natin ang pamahiin o hiwaga ng salamin mga kabady. Ayan mga kabady, may mga bagay talaga o may mga pwesto talaga na dapat natin itong ilagay ang salamin mga kabady upang hindi ito makapasok ang mga negative energy papasok sa ating tahanan mga kabady. At meron itong pwesto na dapat itong ilagay o ibagay ang mga salamin mga kabady. Ganyan, ito ay ayon sa feng shui mga kabady. At ito rin ay ayon sa mga matatandang pamahiin mga kabady. Well, umpisahan na natin mga kabady. Number 1 mga kabady, kapag kayo ay gumagamit ng mga basag-basag na salamin mga kabady. Ganyan, hindi ito basag mga kabady ha. Basag-basag na salamin mga kabady. Well, iwasan nyo na yan mga kabady. Dahil yan ay naghihikayat ng mga masasamang elemento mga kabady. Yan ay negative mga kabady. Yan ay pumapasok ang mga negative enerhiya papasok sa ating tahanan mga kabady. Ang mga basag-basag na salamin ay kailangan ng itapon mga kabady. Yun mga kabady. Ayan. At ang number 2 natin mga kabady ay kapag kayo ay naglagay ng salamin sa silid tulugan mga kabady at ito ay nakaharap sa inyong mga kama mga kabady, well, iwasan nyo na yan mga kabady dahil yan ay naghihikayat rin na masamang elemento mga kabady. Dahil ang salamin mga kabady ay portal yan mga kabady. Maaaring makapasok dyan ang mga negative energy mga kabady at yan ang nagbibigay ng kamalasan mga kabady. At isa pa mga kabady, kapag kayo ay naglagay din ng salamin sa inyong pintuan mga kabady, nakaharap sa inyong kama mga kabady, ito rin ay masama din sa pamahiin mga kabady. Yan din ay naghihikayat ng mga kamalasan mga kabady. Iwasan natin yan mga kabady. Ito lamang po ay ayon sa mga matatandang pamahiin mga kabady. Ayan. At ang ating number 2 mga kabady, kapag kayo ay naglagay ng salamin sa may hagdanan mga kabady, halimbawa hagdanan ito at naglagay kayo ng salamin pa dito mga kabady, iwasan nyo na yan mga kabady dahil yan ay masama talaga yan sa pamahiin mga kabady. Aba syempre, kapag brand out, meron salamin at tayo ay at pababa na ng ating hagdanan mga kabady at naaninag natin ang ating mga anino mga kabady. Aba, akalain natin ito ay mga marites sa mga impaktong yan. Aba, atakin tayo sa puso. Huwag naman sana mga kabady. Ayan, iwasan natin ang maglagay ng salamin sa hagdanan mga kabady. Yun mga kabady, dahil masama yan mga kabady. Yan ay nagpapasok ng mga negatibong enerhiya mga kabady. Ito ay ayon sa pamahiin ng ating matatanda mga kabady. At ang ating number 3 mga kabady, iwasan ang pagtapat ng salamin sa ating main door mga kabady. Ganyan. Halimbawa, ito ang ating pintuan mga kabady at merong salamin mga kabady. Well mga kabady, masama yan sa pamahiin mga kabady dahil ang mga salamin mga kabady ay portal yan mga kabady. Maaari makapasok dyan ang mga negatibong enerhiya mga kabady o misfortune mga kabady. Ayan, iwasan nating maglagay ng salamin sa ating pintuan mga kabady, ganyan. At sa likod din ng ating pintuan mga kabady, sa backdoor ng ating pintuan mga kabady, iwasan nating maglagay ng salamin mga kabady dahil naghihikayat niyan ng mga misfortune at bad luck mga kabady.
At ito, kapag nakapasok ito ang mga negative sa ating mga bahay o sa ating mga tahanan mga kabady, ito ay nagbibigay ng kaguluhan sa ating pamilya mga kabady. Palagi tayong mainitin ang ulo mga kabady. Ganyan mga kabady. Ito ay ayon sa feng shui mga kabady at sa ating mga matatandang pamahiin mga kabady. Ayan. At ang ating number 4 mga kabady, iwasan natin maglagay ng salamin sa backdoor. Kagaya ng sinasabi ko mga kabady, iwasan natin maglagay ng salamin sa ating backdoor mga kabady, dahil ito ay naghihikayat ito na papasukin natin ang mga masasamang elemento o mga espiritong ligaw na mga marites na yan sa tistima mga kabady. Yan, iwasan natin maglagay ng salamin sa ating backdoor mga kabady. Ganyan. At ang number 5 mga kabady is iwasan natin ang maglagay ng salamin sa ilalim ng ating hagdanan mga kabady. Yan din mga kabady. Yan ay malas yan mga kabady, dahil ito ay naghihikayat din ng misfortune mga kabady at ang mga negative energy mga kabady. Iwasan natin maglagay ng salamin sa ilalim ng ating hagdanan mga kabady. At meron din namang mga magagandang lugar kung saan natin ipwesto ang ating mga salamin mga kabady. Ayan, ilagay natin ang ating mga salamin sa ating silid tanggapan o sala or living room mga kabady, dahil ito ay nag-a-attract ng positive energy mga kabady papasok sa ating bahay mga kabady, at ito ay nagbibigay ng biyaya mga kabady at positibong enerhiya mga kabady. Yun mga kabady. Ayan. At maganda rin ang salamin sa bintana mga kabady. Bawat bintana natin ay maglagay tayo ng salamin mga kabady. Ito ay ayon sa pamahiin ng ating mga matatanda mga kabady. Ayan, dahil ang bodies of water mga kabady ay makakapasok sa ating tahanan mga kabady. Dahil ang bodies of water mga kabady, ito ay ang mga pera o grasya papasok sa ating tahanan mga kabady. Ganyan mga kabady. At ito pa mga kabady, magandang maglagay tayo ng salamin sa ating dining area mga kabady o hapagkainan mga kabady, dahil ito ay nagbibigay ng daloy na enerhiya o positibong enerhiya papasok sa ating tahanan mga kabady, at maraming biyaya ang paparating mga kabady. Ganyan mga kabady. Abay, syempre mga kabady, iwasan din nating maglagay ng salamin sa ating kitchen area mga kabady. Ito ay ayon sa feng shui mga kabady, lalong-lalo na sa ating lutuan mga kabady na nakaharap sa ating mga kalan mga kabady. Dahil ang lakas ng apoy mga kabady, ito ay nagbibigay ng malas mga kabady o misfortune sa loob ng ating bahay mga kabady. Dahil ito ay palagi tayong mainitin ang ating mga ulo mga kabady, dahil ito ay sa lakas ng apoy mga kabady. Iwasan nating maglagay ng salamin sa ating kitchen mga kabady, especially ito ay nakaharap sa ating kalan mga kabady. Yun mga kabady. Ayan. At yun lamang po mga kabady. Sana ay meron naman kayong napulot na idea tungkol sa ating pamahiin sa salamin mga kabady. Ayan mga kabady. Kung nagustuhan nyo ang aking video mga kabady ay mag-like, mag-comment lamang po at pakishare na po ito mga kabady. Dahil ito mga kabady ay mga gabay lamang mga kabady. Pwede ba natin itong paniwalaan o hindi mga kabady? Nasa inyo pa rin ang desisyon mga kabady. Wala namang mawawala sa atin mga kabady. At huwag nating kalimutang magdasal sa Panginoong Diyos mga kabady. Siya lang ang nakakaalam ng ating bukas mga kabady. Ayan mga kabady. Hanggang sa muli mga kabady. Ayan. Aba, have a good day mga kabady. Bye mga kabady.